Sabi dito, Joseph reassured his brother who feared his revenge, saying, "Don't be afraid, I am in the place of God. You meant evil against me, but God meant it for good." So yan, to save lives of many people, He forgives them and promised to provide for them and their families. Ulitin natin, Genesis chapter 50, verse 19-21. Joseph, sabi niya, reassured his brother who feared his revenge, saying, "Don't be afraid, I am." Sabi niya, "Am I in the place of God? You meant evil against me, but God meant it for good, to save lives of many people. He forgave them and promised to provide for them and their families." So our title, the message ngayon is trouble prepared for greatness. Sabi diyan, trouble prepared for greatness. So alam natin yung story ni Joseph ay hindi naging maganda. So si Joseph ay anak yan ni kanino anak si Joseph? Kay Israel o kay Jacob? Kay Jacob. So kay Jacob. So isa sa anak ni Jacob. At itong si Joseph ay hindi magandang pinagdaanan. So sabi dito, what troubles means to each of us? Ano nga ba yung sabihin ng trouble sa bawat isa sa atin? In every one of us, that most of the time, it gives us difficulties and problem. Madalas, pag sabi natin trouble, binibigyan tayo nito ng, sabi diyan ng hirap, sabi yan ng problema. So yan yung difficult, sa inyo yan yung trouble para sa atin. Sometimes it gives us chaos. Sabi diyan, disorder in our life. Pag sinabi natin disorder, wala sa linya, wala sa ayos yung buhay kapag ka may trouble. So nagugulo yung mga bagay na nagugulo dapat, sabi niya, nagugulo yung mga bagay na hindi dapat nagugulo sapagkat nagkakaroon ng disorder kapag ka meron kang trouble. Because sabi niya, distress and anxiety. So nagkakaroon ka ngayon ng distress, nagkakaroon ka ngayon ng kapudan, nag-i-stress ka ngayon. So that is trouble for many of us kapag ka na-experience natin yan. Sabi diyan, it is really hard to move forward when you face distress and anxiety. It makes you, sabi diyan, paralyzed in things that must be done. So kapag ka meron kang trouble, para kang napaparalyze. Nahihirapan tayong, sabi diyan, mag-move forward o gumawa, sabi diyan, para ma-achieve natin yung mga bagay, nai-stuck tayo kapag ka meron tayong problema. Nai-stuck tayo kapag ka meron tayong difficulties. Kasi napapagod na. Naiisip sa mga problema na dumarating. So, lahat naman tayo is prone sa mga bagay na darating sa atin. Problema, bigat na mga bagay na darating sa atin, na minsan talagang mangyayari sa atin yan. Sabi niya, when things hits you that way, sabi niya, what will you do? Kapag bagay nito ay tumama na sa iyo, ano ba yung gagawin mo? Sabi niya, to serve the purpose of distress and anxiety, to put in way that you will overcome. So, paano mo ba gagawin yun? May lalagay mo ba yung sarili mo na ikay makakapagtagumpay kapag ikaw ay dumadaan sa problema? O ikaw ay malalayo doon sa purpose ng anxiety o stress o distress natin? So, may purpose yung anxiety at distress natin, ano? May purpose yan. So, yung purpose niyan, dapat nating malaman kung bakit nga ba tayo dumadaan sa ganyang klase ng disorder o problema sa buhay. So, may mga bagay na kailangan nating matutunan doon sa kwento ni Joseph. So, may natin isa sa inyo. We cannot escape difficulties in our life, so we must know our purpose. Dapat alam mo yung purpose mo. Kasi hindi mo matatakasan, darating ka talaga doon sa bagay na ikaw ay magkakaproblema. Darating talaga tayo sa mga bagay na tayo ay magkakaroon ng mas malalang mga bagay na pagdaraanan sa buhay. So hindi pa nga malala yung pinagdadaanan natin, nahihirapan na tayo. Wala pa nga tayo sa bingit ng kamatayan, umaayaw na tayo. Tama ba? So ganyan yung nararamdaman natin kapag tayo dumadating doon sa point na yun. At marami din namang bagay na kailangan natin matutunan doon sa bagay na mayroong problema. Ano ba yung magagawa natin? Sabi niyo, when Joseph faced all these things, sabi niya, all trouble in his life, he may be at the point of giving up. Nung maranasan ni Joseph yung mga problema sa kanyang buhay, siguro, nandun siya sa point na, ayaw ko na, susuko na ako, titigilan ko na yun. Siguro nandun na siya sa point na siya ay susuko na. Tama ba? Ano ba yung mga problema na naranasan niya? Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Tama ba?
Nagkaroon sila ng sigalot ng kanyang mga kapatid at ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Ano pa? Hinuhulog Napunta sa siya sa balon. lugar na hindi niya alam kung saan. Nandun siya, naging foreigner siya sa isang lugar na hindi man lamang niya alam ang lingwahe. Ibinenta siya upang magsilbi. Tama ba? So ano pa naranasan niya ni Joseph? He's been tempted, seduced, he's been praying. So napakarami ng bagay na naranasan niya. Pwede pa, sabi niya, muntikaan pa nga siya diyang patayin. Tama ba? So napakarami ng pinagdaanan ni Joseph, pero it reminds sa kanya, ni-remind siya ng Panginoon kung bakit niya pinagdaraanan yun. Sabi dito, all things may be against him in so many ways, even his family, kahit na pamilya niya. Tama ba? Nagkaroon ng sigalot, nagkaroon ng problema, dahil lamang lagi siyang nananaginip, dahil lamang paborito siya ng kanyang ama. So kaya ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya, kaaway. Tama ba? Lagi niya na sinasabi, o yan na, si Jose mananaginip. Tama? Ano kaya at patayin na lamang natin siya? Anong sabi ni Simon? Tama? Tama, sabi ni Simon, huwag nating patayin ang ating kapatid sapagkat siya yung dugo at laman natin. Benta na lang natin siya. Pero yung purpose niya doon, para iligtas si Joseph at maibalik sa kanyang ama. Pero anong ginawa pa rin ng iba, no? Benenta pa rin siya. So, dumating siya sa point na gano'n, na siguro naisip niya bakit nagawa ng mga kapatid niya yun sa kanya. Bakit kaya nagawa ng pamilya ko ito, mismong sarili kong pamilya, yung mismong gumawa sa akin. So, siguro nararanasan din niya ng ibang tao sa atin at may question din, katanungan na bakit nila nararanasan yun. Bakit siya pa? Bakit hindi na lang yung iba? Pero alam mo, kapag ka na-embrace mo yung purpose kung bakit na doon, alalaman mo kung bakit mo pinagdaanan yun. So, may natin review kung ano yung purpose, ano? All things may be against him. Sinabi dito, he's having sabi niya, na hard experience that he may not forget in his lifetime. Maaaring nagkaroon siya ng mabigat na experience na, sabi niya, na pinagdaanan dun sa lugar na hindi naman niya alam. At talagang siya ay nahirapan. Biruin mo, yung time na yun, siguro, hindi naman madaling pag-aralan ng lengguwahe ng ibang lugar, pero natutunan niya yun. At nung matutunan niya, binigyan siya ng favor ng Lord. Pinamahala siya ni Potiphar sa kanyang sambayan. Ama, He's giving him a authority para to manage yung kanyang sambahayan. Pero may nangyari. He's being set up by Potiphar. Nung asawa ni Potiphar, to seduce him. Tama ba? Sinidus siya. Pero anong ginawa ni Joseph? Joseph ran sa way to temptations. Tinakbuhan niya. Anong ginawa ni Potiphar niya? Asawa ni Potiphar sa kanya? He's being subjected for a crime na hindi naman niya ginawa. Kaya nabilanggo siya, nakulong siya. At nung mabilanggo siya, panibagong hinaharap ng problema na naman, hindi na naman niya alam kung anong kanyang gagawin. Nandun na naman siya sa point na yun, na siguro, mag-give up na lang ako. Sabi dito, sabi niya, but what did he learn in his trouble? Ano ba ang natutunan niya sa kanyang mga trouble sa buhay? Ano yung natutunan niya? Sa mga trouble na dumating sa kanya, nandiyan na kasi sabi ko kanina, yung mga troubles na experience niya sa buhay, it's being set up for him to learn, to serve his purpose. Tama ba? Sabi diyan, all problems that he faced, sabi diyan, that he faced, is being sold, is being, sabi diyan, forgotten, sabi diyan, he didn't know kung saan siya napuntang lugar. He's being set up, he's being tempted, being accused. Sabi niya, of things he didn't do. The only thing he got is a vision given by God that made him strong. Ang meron lamang siya ay yung panaginip. Isipin mong mabuti, wala kang kahit ano doon. Pero ang meron ka is the vision na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Alam mo, kapag ka may vision, may purpose. Amen. At huwag mong bibitawan yung vision kahit na dumaan ka dun sa malalim na problema. Kasi yung process ng pagdaraanan hindi naman madali.
Si Joseph hindi naman siya makakarating dun sa bagay na narating niya kung hindi niya na-serve yung purpose dun sa process. Maaaring yung process ay kasama dun sa pagbebenta ng pamilya niya sa kanya. Tama? Sinatap ng Panginoon yun. Tama ba? Para nang sa gayon, ma-serve yung very purpose of the Lord dun sa vision na ibinigay sa kanya. At marami sa atin ngayon, may vision pero hindi na-serve. Tama? Because due to process pa lang, bumabagsak na tayo. Maraming proseso pagdaraanan, that's why we quit. Pagka nahihirapan na, umayaw na. Tama? Kapag kami mga bagay na dumarating ng problema, umayaw na. Sumusuko na. Kaya tayo, quitter tayo. Tama? Marami sa karamihan, lalo na pag Kristiyano, is being quitter. Tama? Kaya nga marami nagbabackslide. Tama? Ang hinahawakan lang nila is I am saved. Pero the truth is, how can you be saved if you didn't know the purpose of the Lord to you? Naligtas ka dahil sa pagtanggap mo sa Panginoon. Praise God, maganda yun. At tama yun dahil ang purpose ng Panginoon is to save us. Pero hindi lang yun natatapos doon. Hindi lang yun nag-i-end doon. At kapag ikaw nag-end ka na doon, hindi mo talaga alam kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hindi mo talaga alam yung purpose na binigay ng Panginoon ng buhay niya para sa iyo kasi hindi mo naman ito kayang panghawakan. Kaya marami tumatalikod bumabalik dun sa dating sitwasyon sa buhay. Bumabalik sa pag-iinom, bumabalik dun sa pagiging makabundo. Tama? Marami tayong binabalikan na nangyayari sa ating buhay kaya tayo nalalayo sa Panginoon. Sabi dito mga kapatid, meron lamang si Joseph ay ang panaginip na yun. Yun lang ang pinaalala sa kanya yung panaginip na yun. Sabi dito, what made you, sabi dyan, strong in times of trouble? Ano ba nagpapalakas sa iyo kapag ikaw ay humaharap sa problema? So marahil, yung mga bagay na pinanghahawakan, kinakapitan, kaya nagiging matatag tayo. Pero one of the things na pinanghahawakan doon ni Joseph ay ang Panginoon at yung purpose ng Diyos sa kanya. This purpose, sabi dyan, that he received from God, fuel him to move forward. Ito yung talagang naglagay ng gasolina sa kanya para magtuloy sa kanyang buhay. Kasi tinan mo to, no? Kung ikaw yung nasa sitwasyon niyo, marahil siguro sumuko ka na. Marahil umayaw ka na. Sapagkat sabi mo nga, pamilya niya, una niya kalaban. Binenta siya ng kanyang pamilya. Tama? Naranasan niya maghirap sa isang lugar na hindi naman niya alam. At sino yung nagagawa nun? Yung kanyang pamilya. Binenta siya. So siguro kung tayo yung nasa sitwasyon niya at kung ang kaaway natin ay pamilya, pinakamabigat ay pamilya, no? Sapagkat yung inaasahan natin kung sasandalan natin, magiging katulong natin, siya pa yung unang nagbenta sa iyo. Yung unang nagtatwa sa iyo. Tama ba? Siya yung, siguro kung ikaw yun, at ganun yung naranasan mo, ano yung gagawin mo? Ano yung mga bagay na magpapalakas sa iyo para tumuloy ka dun sa pinapagawa ng Diyos sa iyo? Sabi yan, is being guided, sabi yan, sabi yan, to see His purpose. Ginawayan siya ng Panginoon para makita niya yung nangyaring trouble sa kanya ay kasama sa purpose niya. Para maging matatag, para maging matibay. So yung trouble na nararanasan niya is being a stepping stone for him to greatness. Para makita niya na may gagawin ng Diyos kahit na dumadaan ka sa hirap. Kahit na may bigat yung pinagdaraanan mo ngayon, may gagawin pag-ilos ang Panginoon para sa iyo. Amen? At yung purpose na yun, maaaring hindi mo gusto yung sitwasyon mo. Maaaring hindi mo gusto yung kinalalagyan mo ngayon. Maaaring ayaw mo dun sa nararanasan mo. Pero kaya ka naandun, sa lugar na hindi mo gusto, sa mga bagay na ayaw mo, at dun sa mga bagay na nararanasan mo, is for you to serve your purpose. Naiintindihan mo ba ito? Kaya ka nandun sa lugar na yun. Kaya ka nandun na dumadanas ng hirap, is for you to serve the purpose na binigay ng Lord sa iyo. Paano ko masaserve yung purpose? Hindi ko nga alam kung ano ang aking gagawin. At ayaw ko nga dito sa lugar na nandito ako ngayon. Tama? Kaya nga nandiyan is for you to serve the purpose na ibinigay ng Panginoon. Sabi dito, it is not easy. It's not smooth.
Sabi niya, His purpose goes through a rough way. Yung pinagdaanan niya, hindi naman naging madali. Hindi naman sabi niya, naging easy. Dumaan siya dun sa daanan, lubak-lubak, bago makarating dun sa purpose na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, His preparation is not what we expect to be beautiful. Yung preparation ng Diyos, maaaring sa palagay mo ay maganda. Yung dadaanan mo, akala mo nandun ka na agad, pero hindi, kapatid. Daraan ka pa dun sa mga bagay na magpapatibay ng iyong pananampalataya. Amen. You will experience, sabi niya, shaking. You will experience a bumpy road. You will experience, sabi niya, yung mga bagay na hindi maganda para maging matatag ka, para ma-serve mo yung purpose na gusto ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen. Maaaring dumaraan ka ngayon sa problema, maaaring may mabigat kang pinagdaanan ngayon, financial, family, trabaho, kaibigan, asawa, maaaring dumadaan ka dyan, ano? Maaaring hindi mo gusto yung katatayuan mo ngayon. Maaaring maraming bagay na sabi niya na humihila sa iyo upang bumigay ka, upang mag-quit ka. Pero ang gusto ng Panginoon sa iyo, maging matatag ka for you to serve the purpose. Kaya nga, ang man without a vision is nothing. Kapag ka ang isang tao ay walang vision, o walang purpose, paano pala yun? Paano ka ba nabubuhay ngayon? Do you live with purpose? O do you live a natural life? Tama, pag sinabi natural, daily living lang yun. Trabaho, kakain, inom, natutulog. Tama? O mabubuhay ka ng may purpose. Tama? Ano yung purpose mo, kapatid? Bakit ka nga ba tumanggap sa Panginoon? At bakit mo nakilala ang Diyos? Because may purpose ang Panginoon sa iyo. Amen? Ito pala today in suffering for me to learn to be humble. Tanda mo, no? Napagdaanan niya ay napakaraming sakit. Napakaraming mga bagay, sabi niya, na talagang bumubog sa kanya. Pero, para matutunan niya, magpakumbaba. Ito pala to faith. Pag sinabi natin yung faith, yung sakit sa kalooban, sakit ng hirap, suffering. Pag sinabi natin suffering, it's been tormented, na-torment kasi ito sa bigat at hirap na dinadaanan niya. Pero, it made him to learn how to be humble. Tama ba? Kapag dumadaan ka sa problema, kapatid, it means you are being humbled by God. Tama? Paano kung being humbled, dumaraan ka sa problema? Mabait naman ako, nagpapakumbaba naman ako. Ano? Sa palagay natin, ano? Pero tingnan mo, pinagdaanan ng Bukod ni Sarah, all the things na na-achieve niya. No? Sabi niya, lahat ng bagay na ito na-achieve ko. Pero ang ginawa ng Panginoon sa kanya, tinanggal ng Panginoon yung kaisipan ng tao at pinalitan ng kaisipan ng hayop. Kaya nabuhay siyang parang hayop sa gubat eh. Tama ba? Yan ang nangyari sa kanya. And the time na nakatingin siya dun sa puno, na-recognize niya na ang Panginoon pala may saklaw at gawa ng lahat. Ni-restore ng Panginoon yung mga bagay na yun. E paano po nangyari kay Joseph, di ba? Yung kapatid niya nagkwenta sa kanya at si Joseph naman ay masunurin sa kanyang ama. Tama ba? Si Joseph naman ay, sabi diyan, isang batang sunurin. Isang bata, sabi diyan, laging, sabi diyan, sumusunod sa kanyang magulang. Pero bakit naranasan pa niya yun? Sabi, God allows him na dumaan sa ganong klase ng sitwasyon for him to learn to be much more humble. Na mas talong magpakumbaba. Ang pinakamahirap sa parte ng isang tao ay yung magpapakumbaba. Yung nagpapakababa. Tanda mo to, no? Mahirap sa parte ng buhay ng isang tao yan. Kaya nga hindi porke nagbamano ka, namumuko ka, tama, yumuyukod ka, ay nagpapakumbaba. Hindi ganun. Ang pagpapakumbaba ay talagang nasa loob. Tama ba? Sa pagkilos, sa pagsasalita, at sa bawat gawa, nakikita mo rin ang pagpapakumbaba. Hindi nagmamadali, hindi nagmamalaki, hindi nagmamataas. Pero nagpapakababa. Nakita ka naman ng tao na kahit na sobrang galing. Tama? Hindi niya nare-recognize yung sarili niya. Kaya nga sabi ng Panginoon kapag inimbitahan ka sa isang handaan,
Huwag kang umupo sa unahan. Huwag ko sumupo ka sa likuran. Tama? Kapag kami nakakita sa iyo na ikaw pala yun, sinabi ng Panginoon, o sabi yan, Master, huwag ka po dyan, kung sa unahan ka po. Ikaw yung pangunahing, pangunahing main character, o main na inimbitahan. Pero hindi mo nilagay ang sarili mo doon sa pedestal. Tapos inilagay mo yung sarili mo sa baba. Lahat ng na-achieve natin sa buhay, maaaring sabi niyan, yan ay God given to us to achieve. Pero tandaan mo, when you recognize always that the Lord is always giving you, sabi niyan, na magtagumpay ka, mas lalo mo magpakumbaba. Mas lalo mo hayaan na kumilos ang Panginoon sa buhay mo, at mas lalo mo gawin mas mababa ang sarili mo, na hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay kung wala ang Diyos. At yun na nangyari sa kanya. Maaaring tatagumpay siya, ito kung binasa mo yung buhay ni Joseph, sabi niyan, God favored him. May pabor ang Panginoon sa kanya, nakikita yan ng mga tao eh. Nakita yan ni Potiphar. Tama? Nakita ni Potiphar na kaya nagtatagumpay si Joseph because God is working with him. Naandun ng Diyos at giving him a favor. Kapag ka nakikita yun, nare-recognize nila, sinong nakikita? Ang Diyos. Tama? Hindi ka nakikita. Kaya ka napopromote. Kaya nagagawa mo yung mga bagay na mukhang imposible sa ibang tao, pero nagagawa mo because God is favoring you. At kapag ka nakita nila yun, na ikaw ay may favor sa Panginoon, ano nangyayari? Napopromote. Tama? Amen? Amen. Sabi niyan, it hurt him to forgive, sabi niyan, to forgive the unforgiveness. Nasaktan siya, nasaktan siya dyan. Pero yung sakit na yun is made him to learn to forgive the unforgiveness. Sabi niyan, mga dapat hindi patawarin. The unforgivable. Tama? Yung dapat hindi patawarin, natutunan niyang patawarin. Yung mga tao na hindi dapat pinapatawad, yung mga tao na gumawa sa inyo ng masama, yung mga tao na gusto kong gawa ng hindi maganda, natutunan pa rin niyang patawarin. Kahit na nasaktan siya. Kaya nga sagot niya ng mga kapatid sa Genesis chapter 50 verse 19, natakot sila na baka maghiganti si Joseph sa ginawa sa kanya. Pero nang sabi niya, ako ba ay nasa, sabi niya, ako ba ay Diyos? Sinabi niya. Nalalaman ko na kaya ako nakarating dito dahil inihanda ako ng Panginoon upang iligtas ang maraming buhay. So naintindihan niya na yung purpose. Tama? Kahit na masakit yung pinagdaanan niya at ayaw niya yung mga bagay na darating o yung bagay at sitwasyon niya, still, natutunan niya yung purpose na yun. Sabi dito, he go through suffering for him to call, sabi diyan, to call and trust more in God's way. Nadaanan niya yung mga bagay na sitwasyon na yun, na kahit na siya'y nakulong, napagbintangan ang hindi naman niya ginawa, tama? Kahit na sabihin natin, nalimutan siya ng 2 tauhan ng Parao, pero still, nandun pa rin siya. Sabi niya, kahit na dumaan siya sa suffering na yun, still, natuto siya mas magtiwala sa Panginoon kaysa sa kanyang sarili. Tama? Natuto siya maghintay. Tama, yung dalawa, yung cupbearer at saka yung baker ng Parao na naginip. At yung bawat panaginip nila, sinabi ng Panginoon kay Joseph. At yung isa ay namatay, at yung isa naman ay nirestore sa kanyang katatayuan. At ang sabi ni Joseph doon, alalakanin mo ako kung sakali na ikaw ay mabalik sa iyong posisyon. Pero alam mo yun, kahit nasabihin natin, nasabi niya na yung mangyayari, nalimutan pa rin siya. Tama? Nalimutan pa rin yung mga bagay na ginawa niya. Kahit na malimutan ng tao yung mga bagay na ginagawa mo mabuti para sa kanila, huwag kang bumitaw. Tama? Huwag kang umayaw. Sapagkat alam mo yung purpose ng Panginoon, mas matuto ka lang magtiwala sa Kanya, mas matuto mong hawakan yung daan ng Panginoon para sa iyo, kaysa doon sa prepare na daan mo. Sabi niya, his vision gives him a direction for leadership. Yung vision at yung purpose na binigay ng Panginoon kay Joseph, made him, sabi niya, ni guidance in directions sa leadership. Tama?
O paano kung naging guidance in leadership yun? Nakulong siya. Tinem siya. Tinem ka siya ng kanyang kapatid. Tama ba? Paano maging made him yun para sa kanyang leadership skill? Paano nangyari yun? Tandaan mo, sabi nga, when God favored you, laging mararecognize ng tao yun. Tama, ang nare-recognize dapat ng tao ay yung favor ng Lord, kaya mo nagagawa yun. Kaya nilagay siya ni Potiphar na mabahala. Binigyan siya ng karapatan, opportunity for him to manage. Tama? Binigyan siya ni Potiphar. Ano nangyari? Napamahalaan niya, tama no? At ito naman, nung siya'y makulong, ano nangyari? Nakita rin ng gwardiya o nung taga-bantay doon na si Joseph ay merong pabor sa Panginoon. Kaya maganda kung tatagumpay ang kanyang ginagawa. Inilagay ulit siya sa kapamahalaan. Ano ba? Siya uli ang namahala sa kulungan. So, ibig sabihin mga kapatid, every time na nagtatagumpay tayo, huwag mo punin yung glory. Kundi hayaan mo na yung tao ma-recognize, bakit mo ba nagawa yun? Bakit mo ba, sabi niyan, bakit mo ba natapos yung mga bagay na dapat mong tapusin? Ay dahil sa Diyos. Amen. Tama? Ma-recognize ng maraming tao, ng matataas na bigyan ng opisyal ng gobyerno yung ginagawa ni Joseph, sapagkat kita nila na favor ng Panginoon ay nasa kanila. Tama ba? Basahin mong mabuti yung sinabi dyan ng Biblia. They learn that Joseph is highly favored with God. Laging sa Diyos nakatingin at hindi sa iyo. Yung ginagawa mo ay sukli lamang ng habag ng Panginoon ang pabor sa iyo. So, ibig sabihin, sa lahat ng tagumpay mo, hindi ikaw ang may gawa. Sukli lamang ng Diyos yun dahil may pabor ang Panginoon sa atin. Kaya anong tagumpay ang makakamit mo kapatid sa buhay, dumaan ka man sa mabigat na pagsubok, tandaan mo, yung favor ng Panginoon hindi nawawala. Kapag mas lalo kang nagpapakumbaba, kapag mas lalo kang sabi niya nagpapatawad, at mas lalo kang nagtitiwala sa Kanya. Ano pang sabi rito? He only needs, sabi niya, a chance. Sabi niya, to tell and interpret dreams that God's allowing to understand to save many for greater purpose. May greater purpose kasi. Merong purpose na ibinigay ang Panginoon doon sa pag-interpret ng dreams ni Joseph. Tama? May purpose. Kaya nga, anong sabi ng cupbearer? Sabi niya, I learned my mistake. Sabi niya sa Parao, meron po akong nakilala sa kulungan. At yun po ang nagsabi sa akin na hindi pa babalik sa aking katayuan. At tunay nga po na nangyari po sa akin yun. Yan ang sinabi ng cupbearer, ano? So sabi niya, most of us today is looking for a chance. Sabi niya, in this life, a chance, sabi niya, to change our situations. Sabi niya, that's why many of us is gamble in different things. Marami kasi ngayon, umaasa tayo sa isang pagkakataon. Mabigyan lamang ako ng isang pagkakataon, laging ngayon, ano? Mabigyan lang ako ng chance para mabago yung aking sitwasyon. Eh, ginagambol natin yung maraming bagay sa ating sarili. Sabi niya, we gamble our faith, number 1. Ginagambol natin yung ating faith. Na kahit na hindi karapat-dapat natin i-gamble yung ating pananampalataya, eh ginagawa natin sapagkat akala natin mababago yung ating sitwasyon sa kaparaan ng nais natin o yung bagay at direction na gusto natin gawin pero hindi naman talaga nagtatagumpay. Maaaring sa palagay natin, tatagumpay tayo, pero ang katotohanan ay hindi. Kapag wala ang favor ng Panginoon at walang guidance ng Panginoon, walang tagumpay doon. Maaaring na-promote ka na hindi naman gusto ng Diyos. Tama? Maaaring nandun ka sa posisyon na hindi ka nakaniluklok ng Diyos. Hindi mo masaserve yung purpose. Tama? Maaaring nakapasa ka doon sa exam, pero ginamitan mo ng mga bagay na hindi tama, wala rin yung purpose at favor ng Lord doon. So, ibig sabihin, sa bawat bagay na gagawin natin, lagi mong hingin yung favor ng Panginoon. Lagi mong hingin yung guidance ng Lord sa iyo, kahit na sa ating pamilya. Tama? Sabi dito, but the only things we need, sabi diyan, is, number 1, you must trust God. His way, His process, in order for us to serve our purpose. Magtiwala ka sa Panginoon, sa Kanyang daan, tama? Sa Kanyang, sabi diyan,
sa kanyang proseso, nang sa gayon, malaman mo yung purpose mo. Maraming Kristiyano ngayon, hindi alam ang purpose nila kung bakit sila nasa church. Maraming Christian ngayon, hindi alam yung purpose, kaya hindi rin nag-church. Tama? Yan ang nangyayari sa katotohanan. At maraming tao ngayon, hindi talaga alam yung kanilang purpose sa buhay. Kaya nga nasulat yung purpose ni living life. Hindi naman ba ito basta itinapon at biglang basta ka na lang sumipon. May purpose ka kaya ka naging tao. May purpose ka kaya ka nandyan ngayon. May purpose ka kung bakit ka nakakakain ngayon. At kung bakit ka nakakapagsalita. At kung bakit ka nakakagawa. Because you have a purpose. At kung ikaw ay dumaan sa distress and anxiety at tinanggal mo yung purpose mo sa buhay, ano mangyayari? Tama ba? Nangyayari kadalasan kapag ka nai-stress, nagkakaroon ng anxiety, katulad ng nangyayari dito, mga ilang araw na, no? Ipapakamatay, tatalon sa tulay. Tama? Because they didn't know the purpose. Hindi lamang nailista sa ayuda, napapakamatay na. Tama? Kung mabigat ano, hindi ka lamang napanan, hindi lang nakalista yung pangalan, nag-post sa Facebook. Hindi talaga natin alam yung purpose natin kung bakit yun na nangyayari. Masama na loob ka agad. Tama ba? Eh ano kung hindi ka napalista? Tama? Mapapatay ba nun yung purpose ng Lord sa'yo? Tama ba? O wala na ba yung magiging Kristiyano mo kapag hindi ka lang napasama sa gano'n? Tama? Hindi ka na ba mag-aatid ng church? Hindi mo na ba napalista? Tama? So, napaka-importante yung maintindihan natin ito. It's not, sabi niya, it's not easy. Hindi magiging madali. It may be bumpy along the way. Maaaring dadaan ka sa lubak-lubak. It may be against your choice. Maaaring hindi mo gusto yung bagay na pupuntahan mo o yung pagdadalan sa iyo ng Diyos. Sabi diyan, your way back, sabi diyan, but you must always remember, sabi diyan, you are a place, nando ka sa lugar na hindi mo gusto, katulad na sinabi ko kanina, na ayaw mo, for you to know and serve your very purpose na inilagay ng Diyos. Tama? Kaya ka na doon sa lugar na hindi mo gusto. Kapag ka nag-share ka ng gospel, maraming tao talaga namang naayaw. Maraming mo talagang tao magiging bini. Pero kaya ka nga na doon is to serve your purpose. Kapag ka nag-share ka ng salita ng Panginoon, maaaring may hindi nakikinig, maaaring may nakikinig, maaaring may sabi niya may magbabawang buhay, is to serve the purpose na gusto pa rin ng Diyos. Tama? Namarinig ng maraming tao yung kanyang tinig. Namarinig ng maraming tao yung kaligtasan. Namarinig ng maraming tao yung purpose ng Panginoon na merong chance sa buhay natin na makakasama ang Panginoon kapag ka tumanggap ka. Kapag ka ginawa mo yung gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi ka dapat nawawalan ng pag-asa. You may be in a quitting time today. Maaaring nandun ka sa buhay mo ngayon na you want to quit. You want to be back. Tama, nandun ka siguro sa sitwasyon na yun. But you must always remember, Joseph only had a dream. Si Joseph meron ng isang panaginip. Naalala niyo, kung siya ay nandun na sa trono. Hindi lang sa trono, kundi nasa posisyon ng gobyerno. Naalala niya na sinabi niya ang Panginoon sa kanya, ilipod yung mga kapatid niya sa kanya. At nangyari nga yun. Joseph only had one dream. At yung dream na yun, yung purpose ng Panginoon sa kanya. Tama ba? Kaya mas pinigil na pagkaroon ka ng panaginip na may vision at may mission. Kaysa magkaroon ka ng panaginip na ikay lumilipad at bigla ka nautog sa puno at ikay nalaglag. So wala namang purpose. Tama? Mga tao na nanaginip ako ng gano'n, nalalig ba daw ako? Para ka nandun nga, ano? Tama ba? The purpose, sabi dyan, the purpose will see, sabi dyan, the Lord's favor, sabi dyan, His greatness, that allow you to be in His favor. So sabi dyan, you will, so you must have it, so you will be victorious. Yung purpose na yun ay makikita, sabi dyan, yung greatness ng Panginoon, iaalaw ka, para makapasok ka doon sa favor ng Lord for greatness. Kaya ang ganda ng pinag-uusapan nga natin ngayon, trouble, sabi dyan, trouble, purpose for greatness. Yung trouble mo, may purpose para sa greatness. Tama ba? So maaaring mabigat yung problema ngayon, ano? Maaaring meron tayo pinagdadaanan, pero may purpose ang Panginoon yan. Sabi dyan,
So be still and know that He is God. Kailangan mo lang ng manatili at kilalanin ng Panginoon sa ating buhay. Alalahanin mo ang Diyos ay tapat sa Kanyang ipinangako at hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Madalas tayo nga lang ang nakalilimot sa Panginoon. Hindi ka natin nagagawang tumawag sa Diyos. Nalilimutan natin ang Panginoon. Ako, maraming ngayon limot ang Panginoon. Tama ba? Siguro lalo na bukas. Marami malilimutan ng Panginoon. Tama ba? So, alalahanin natin ng Diyos. Sabi nga ng Ecclesiastes, remember your God while you still young, habang bata ka pa. Remember your Creator habang bata ka. Kasi kapag matanda ka na at malapit ka na sa point ng buhay mo na mamamatay ka na, saka mo lang naalala ko rin. Tama? Kaya alalahanin mo ang Diyos habang bata ka pa. There were 7 troubles that Joseph has been experienced. 7 troubles. Number 1, being sold. Binenta. Number 2, being in the land, he didn't know. Nandun siya sa lugar at hindi naman talaga niya alam. Number 3, being tempted. Na-tempt siya. Tinempt siya. Sabi, being accused. Ano ba? Napagbintangan, hindi naman niya ginawa. Going to prison. Nakulong. Tama? Dapat yan, being forgotten, nalimutan. Tama? Di na naalala. Serving punishment at healing. Yan yung mga nakaranasan niya, itong bagay. Tama? Itong bagay na nakaranasan niya na hindi naman talaga niya dapat naranasan yung time na yun. Mabait si Joseph eh. Kaya nga paborito yan niya mo. Pero naranasan niya. Hindi po kayo mabait. Tama? Hindi mo na mararanasan. Nakakaranas ka pa rin. Kahit na ikaw ay anak ng Diyos, nakakaranas ka pa rin yung problema. Maaaring hindi katulad ng sitwasyon ni Joseph, maaaring sa ibang bagay mararanasan mo. Maaaring mayroon kang stress, may anxiety ka, sa kaibigan, sa pamilya, sa pera, sa trabaho, maaaring dumadaan tayo sa ganang klase kaibigan, maaaring gano'n. Tama ba? Maaaring nape-persecute tayo sa mga bagay ngayon. Pero may purpose kung bakit natin nararanasan yun. 7 favor that God gave to Joseph that he experienced. Itong favor na binigay ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, master's favor. Ano pa yung master's favor? Nare-recognize nila, kaya inayaangan si Joseph. Number 2, he's been in the positions of the government. Siya in a posisyon sa, sabi niya, to govern to the house of Potiphar. Management. Binigay siya ng pagkakataon, ano? Pero yun ba yung lahat ng kabaliktaran nitong kanyang karanasan, binigay siya ng favor ng Diyos na maiangat. Sabi yan, is being saved. Sabi hindi, he saves. Naligtas ng karamihan. Kung tayo namanas ng pangit, kung tayo namanas ng kabutong. He is the one that God allowed to save the remnant of Israel. Ano pa? He is being remembered, naalala na siya ng kapburial. Tama? Kaya hindi porke matagal yung nalimutan, ibig sabihin, wala na yun. Tama? Yung pagkakataon ay maalala ng Diyos yung mga bagay na pinaranas ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan mo na inalaw ng Diyos na iparanas sa kanila at maaalala nila yun. Ano pa sabi diyan? Is being promoted to govern na posisyon sa gobyerno ng Egypt. He is being trusted, pinagkakatiwalaan. Pinagkatiwalaan siya ni Pero. Ano sabi ni Pero? You can govern all in the land of Egypt. Only respect my throne. Yun ang sinabi niya eh. Ng Pero sa kanya eh. Pwede mong pamahalaan ng lahat ng bagay sa Egypto. Maliban lamang, respetuhin mo lamang yung aking throne. Yan ang sinabi, ano? Sapagkat bibigay yung 7 taon. 14 years, ano? 7 taon ng tagdutong, 7 taon ng tagsagana. Tama ba? Ang sabi yan, he's been united in his family. Nagkaroon na sila ng pagsasama-sama ng kanilang pamilya. Yung tay, nalagin siya sa lugar kung saan siya binenta,
Sa naranasan niya yung hirap, doon din sila nagtagpo ng kanyang mga kapatid at doon din sila nagkaroon ng pagsasamahan. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid sa kabila ng bagay na ginawa sa kanya na hindi tama. Tama ba? 7-7. Makaranas tayong tagani, makakaranas din tayo ng tagpuyo. Hindi porke abundance ka ngayon, hindi mo na mararanasan yung hirap. Hindi porke marami kang pera ngayon, hindi ka nagadanas ng mabigat. Tama ba? Sapagkat maging higit naranasan yan at ipinaginip, pinibigyan ng panaginip ng Panginoon ang parao ng sa gayon, maserve na ni Joseph yung purpose niya na inilagay ng Diyos sa kanya. Same thing with King Nebuchadnezzar. When God allows to give dreams to Nebuchadnezzar, there's only one na inallow ng Panginoon to remember or to interpret the dreams that Nebuchadnezzar had dreamed. At sino yun? It was Daniel. It was Daniel. Nandun sila sa loob ng captivity ng lugar na yun. Same nung time ni Joseph. Nasa loob din sila ng captivity nung time na yun. Pinapahirapan, nahihirapan dahil nais ng Diyos. Tama ba? So nawa matutunan mo yung gusto mangyari dito ng Panginoon sa atin. That our trouble, sabi diyan, is purpose for our greatness. Maaaring nararanasan mo yung bigat, yung hirap, yung sakit. Tama ba? Maaaring nakakaranas ka niyan ngayon. Pero tandaan mo, alamin mo yung purpose. Bibigyan ka ng Panginoon ng kalinawagan para dyan sa mga bagay na yan. Hindi man magiging madali, hindi man makikita yung tagumpay agad, pero tandaan mo, laging nandyan ang Diyos, hindi niya kinakalimutan at hindi niya pinababayaan. Wala namang pinangako ang Panginoon na hindi niya tinupad at wala rin sinabi ang Panginoon na hindi niya ginawa. Tama ba? Kaya lalahanin mo palagi ang sinabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tapat ang Panginoon sa atin at sa bawat isa.